Sa video na ito, ibubunyag natin ang 3 pagkain na maaaring magdulot ng stroke at 3 pagkain na makakatulong sa inyo bilang senior upang maiwasan ang stroke. At gusto kong manatili kayo hanggang sa dulo ng video na ito dahil ibabahagi ko ang isang makapangyarihang bonus tip, isang sikreto na maaaring tuluyang tumulong upang maiwasan ang stroke at maproteksyonan ang inyong kalusugan sa mga darating na taon. Mga kaibigan, ang stroke ay isang tahimik na mamamatay. Dumarating ito bigla, walang babala at walang awa. Isang saglit, masaya kang kumakain kasama ang iyong mga apo o nagpapahinga sa tanghali. Sa susunod na saglit, biglang bumabagsak ang kalahati ng iyong katawan. Hindi ka makapagsalita, hindi maitaas ang kamay, at sa loob ng ilang minuto, nagbabago ang buong buhay mo. Para sa iba, kamatayan kaagad. Para naman sa iba, taon ng kapansanan. Para maiwasan Ayon sa natin ang World Health pagkakasakit, Organization, ang kailangan stroke at natin sakit sa kumain puso ay ng kumikitil ng masustansyang mahigit pagkain. 17 milyong buhay bawat taon. Lalo na ang mga senior, sila ang pinakananganganib. Pero narito ang mabuting balita. Karamihan sa mga stroke ay maaaring iwasan. Ayon sa mga eksperto gaya ng American Heart Association, World Health Organization at mga guro ng kalusugan tulad ni Dr. Barbara O'Neill na nagturo ng libu-libong tao tungkol sa natural na pamumuhay at nutrisyon, ang iyong lifestyle at pagkain ang pinakamalaking batayan kung gaano kalaki ang iyong panganib. Bago tayo magpatuloy, may tanong ako sa inyo. Sumasang-ayon ba kayo na ang kalusugan ay mas mahalaga kaysa pera? Kung oo, itype ang oo sa comments ngayon. At habang nandun na rin kayo, sabihin sa amin saan kayo nanonood. Gusto naming makita ang ating gintong sustansya family mula sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag ding kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at bigyan ng thumbs up ang video na ito para mas maraming senior ang makapanood ng napakahalagang mensaheng ito. Ano nga ba ang stroke? Isipin ang utak bilang control center ng katawan. Kailangan ito ng tuloy-tuloy na daloy ng dugo na may oxygen upang gumana. Kapag naputol ang daloy na iyon, kahit ilang minuto lang, nagsisimula ng mamatay ang mga brain cells. Iyan ang tinatawag na stroke. May 2 pangunahing uri. Ischemic stroke na dulot ng bara sa ugat papunta sa utak at hemorrhagic stroke na dulot ng pagputok ng mahina ng ugat. Parehong napakamapanganib. Para sa mga senior, mas mataas ang panganib. Habang tumatanda, tumitigas ang ating mga ugat. Kapag may mga taon ng mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol, diabetes o maling pagkain, mas lalong lumalala ang pinsala. At kapag inatake na ng stroke, mahirap ang paggaling. Sabi ng mga doktor, time is brain. Dahil bawat minuto na patuloy ang stroke, milyon-milyong brain cells ang namamatay. Naalala ko si Ernesto, 74 taong gulang, masigla at mahilig pa ring mag-garden araw-araw. Isang umaga, habang kumakain ng almusal, nahulog ang kanyang kutsara at hindi na siya makapagsalita. Akala ng kanyang asawa, nagbibiro lang siya, pero nang makita niyang nakalaylay ang mukha at hindi niya maigalaw ang kanyang kamay, alam niyang malubha na ito. Stroke ang sabi ng mga doktor. Nakasurvive siya, pero nagbago ang kanyang buhay. Kinailangan niyang alalayan sa paglalakad, pagkain at kahit sa paliligo. Iyan ang malupit na realidad. Kayo ba o may kakilala ba kayo na inatake ng stroke? Ibahagi ninyo sa comments, baka makatulong ang kwento ninyo na may senior na magbago ang buhay ngayon. At huwag kalimutang sabihin kung taga saan kayo dahil gusto naming makita ang lawak ng ating komunidad. Ngayon, alamin natin ang 3 pagkain na nagpapataas ng panganib sa stroke. Ayon sa mga eksperto, malinaw. Processed meats, matatamis na inumin at pagkaing mataas sa trans fats ang mga pangunahing salarin. Unahin natin ang processed meats. Kasama dito ang hotdog, bacon, longganisa, ham at mga delata tulad ng corned beef. Punong ito ng asin at preservatives gaya ng nitrates. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo na unti-unting sumisira sa ugat. Ang nitrates naman ay nakakasira ng lining ng arteries kaya mas daling pumutok.
Isipin ninyo ang ugat parang hose ng tubig sa bahay. Bawat kain ng maalat at processed meat para itong nilalagyan ng kalawang at pinatitigas. Isang araw, bigla nitong sasabugin dahil sa pressure. Stroke ang resulta. Sabi ni Dr. Barbara O'Neill, ang mga pagkaing puno ng chemical ay parang lason sa dugo. Hindi sila nagpapalusog, bagkus ay unti-unting pumapatay. Pinatunayan din ng mga researcher sa Harvard na kahit maliit na dami ng processed meat araw-araw ay nakakapagpataas ng panganib ng stroke. Kung naniniwala kayo na delikado ang processed meat, i-type ang oo sa comments. At kung may natutunan kayo, bigyan ng thumbs up ang video na ito para mas marami pang senior ang makaalam ng napakahalagang mensaheng ito. Ang ikalawang dapat iwasan ay matatamis na inumin, soft drinks, iced tea, mga bottled juice na may dagdag na asukal at energy drinks. Alam ba ninyo na isang lata ng soft drink ay may halos 10 kutsarang asukal? Sobra-sobra para sa katawan. Ang sobrang asukal ay nagpapasiklab sa ugat, nagpapahina nito at kaaloonan bumabara. Dagdag pa nito ay nagdudulot ng obesity at diabetes, dalawang pangunahing sanhi ng stroke. Binalaan ng American Heart Association na ang matatamis na inumin ay kabilang sa pinakamapanganib para sa kalusugan. At ayon kay Dr. O'Neill, ang asukal ay isa sa pinakama-addict at pinakamanaking sangkap sa modernong pagkain. Isipin ninyo ang paulit-ulit na pagbuhos ng syrup sa isang straw. Sa huli, barado ito. Ganon din ang nangyayari sa inyong ugat. Kaya tanong ko sa inyo, umiinom pa ba kayo ng soft drinks araw-araw? I-type ang soda kung oo o no more kung tumigil na kayo. At huwag kalimutang sabihin kung taga saan kayo. Ngayon, ang panghuling mapanganib ay ang pagkaing puno ng trans fats. Kasama dito ang pritong fast food tulad ng french fries, fried chicken, donuts, pati na rin margarine at mga biskwit na depakete. Ang trans fats ay nagpapataas ng bad cholesterol at nagpapababa ng good cholesterol. Nagiging plaque na bumabara sa ugat. Kapag ang plaque na bumara sa ugat papunta sa utak, stroke ang resulta. Ayon sa World Health Organization, ang trans fats ay pumapatay ng higit kalahating milyong tao bawat taon. Isipin ninyo ang mga ugat parang tubo ng tubig sa bahay. Bawat kain ng trans fats para itong binubuhusan ng mantika at semento hanggang sa hindi na dumadaloy ang tubig. Stroke ang katapusan. Sang-ayon ba kayo na pinapatay ng fast food ang ating mga senior? I-type ang agree sa comments. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, pindutin na ang subscribe button ng Gintong Sustansya para sa lingguwihang health tips. Ngayon, ano naman ang mga pagkain na makakapagprotekta sa atin? May 3 malalakas na sandata laban sa stroke: leafy green vegetables, fatty fish, at prutas na puno ng antioxidants. Unahin natin ang leafy greens tulad ng spinach, kale at malunggay. Puno ito ng magnesium na nagpapababa ng presyon ng dugo, folate na nagpapababa ng panganib ng stroke, at vitamin K na nagpapalakas ng arteries. Ayon sa World Health Organization, kailangan natin ng 400 grams ng gulay at prutas araw-araw para makaiwas sa sakit sa puso at stroke. Sabi ni Dr. O'Neill, ang mga gulay ay gamot ng kalikasan. Kumakain ba kayo ng gulay araw-araw? I-type and veggies kung oo o starting today kung magsisimula na kayo ngayon. Pangalawa, fatty fish tulad ng salmon, sardinas at bangus. Puno ito ng omega-3 fatty acids na nagpapababa ng pamumuo ng dugo, nagpapaluwag ng sirkulasyon at nagpapababa ng pamamaga. Pinapayo ng American Heart Association na kumain ng isda ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At kung mahal ang salmon, sapat na ang sardinas at mas abot kaya pa. Ano ang paborito ninyong isda? I-type sa comments at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung gusto ninyong mas marami pang nutrition tips. Pangatlo, berries at prutas na may antioxidants tulad ng blueberries, strawberries, ubas at dalandan. Mayaman ito sa antioxidants na lumalaban sa oxidative stress, nagpapaluwag ng ugat at nagpapanatiling matalas ang memorya. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na kumakain ng berries 3 beses sa isang linggo ay may 30% na mas mababang panganib na ma-stroke.
Sabi ni Dr. O'Neill, ang prutas ay panghimas ng kalikasan at mas mainam na pamalit sa matatamis na candy o biskwit. Ano ang paborito ninyong prutas? I-type sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ngayon, may ilang practical na tips. Uminom ng tubig o herbal tea sa halip na soft drinks. Palitan ang hotdog ng itlog o inihaw na manok. Kumain ng prutas o nani sa halip na chichirya. Maglakad kahit 20 minuto bawat araw at regular na sukatin ng blood pressure. Maliit na hakbang araw-araw, malaking resulta sa hinaharap. Kung nangangako kayo na gagawa ng kahit isang pagbabago ngayon, i-type ang I promise sa comments. At ngayon, gaya ng ipinangako ko sa umpisa, narito ang bonus tip. Kung naisin ninyong lubusang mabawasan ang panganib ng stroke, sundin ang Mediterranean o DASH diet. Inirerekomenda ito ng mga eksperto sa buong mundo. Nakabatay ito sa gulay, prutas, whole grains, beans, lean proteins, nuts at healthy oils tulad ng olive oil.